Nang magsimula ang digmaan, makakasuporta ba kayo sa aming bansa? Ang isang tanong na ito mula sa negotiating team ng isang opisyal ng UAE sa Pilipinas ang nagpagulo sa pandaigdigang merkado ng depensa. Higit pa ito sa simpleng pagbebenta ng armas. Ito ay halos isang kahilingan para sa isang military alliance. Sa likod ng mapangahas na kahilingang iyon ay isang numero, 6 trilyong dirham para sa 12 submarino. Ang pinakamalaking proyekto ng submarine sa kasaysayan ng hukbong dagat sa mundo. Naniniwala sila sa paglalaban ng France at Pilipinas na sila ang may hawak ng kapangyarihan, kaya patuloy nilang itinaas ang kanilang mga kondisyon. Hindi makakatanggi ang Pilipinas. Kami ang may hawak ng kapangyarihan. Kumbinsido ang UAE na hindi kailanman papayagan ng Pilipinas na mawala ang malaking pagkakataon sa negosyo na ito. Ngunit doon nagsimula ang lahat. Hindi na kailangan ng komplikadong kondisyon. Nais lang namin bilhin ang mga submarino ng Pilipinas. Nanganib ang UAE na matanggal sa negotiation table. At pagkatapos, ang pagpasok ng Indonesia na nagpabago sa buong laro. Nagsisimula na ang hindi kapanipaniwalang kuwentong iyon. Nasaan ka man nakikinig, huwag kalimutan ang mag-subscribe at i-like. Ang sandaling sumilay ang numerong 6 trilyong dirham sa screen sa conference room, hindi ko na ibagsak ang tasa ng kape. Ito ang halaga para sa 12 submarino lamang. Sa pandaigdigang merkado ng depensa, ang isang naval project na ganito kalaki ay isang pagkakataong mangyari minsan sa isang dekada. Ngunit ng araw na iyon, ang pinakapinansin ng mga strategist na nagtitipon sa briefing room sa basement ng Ministry of Defense ng UAE ay hindi ang pagganap ng armas o ang laki ng badyet. Ito ay ang oras. Wala pa sinuman ang nakakaalam na nagsimula na ang labanan kung sino ang unang makakakuha ng production line ng shipyard. Kumusta? Ako si Dr. Fatima Al-Hamadi, bilang analyst ng estratehiya ng hukbong dagat sa Ministry of Defense ng UAE. Ang trabaho ko ay basahin ang takbo ng digmaan gamit ang mga numero at datos. Ang trabaho ko ay magpasya batay sa katotohanan, hindi sa damdamin, kaya nga lagi akong sinasabing walang damdamin. Ngunit kapag natapos ninyong pakinggan ang kuwentong ito, malalaman ninyo kung gaano kahina ang kawalang damdaming iyon. Matagal ng problema ang UAE Navy. Ang 4 na submarino nitong Al Dhafra class, ang tanging combat-ready na unit nito. Ngunit ang mga ito ay mga second-hand na binili mula sa isang bansa sa Europa na nagretiro na sa serbisyo. Mula pa nang ibigay ang mga ito, puno na ang mga ito ng depekto at ang operational readiness rate ay napakababa. Sa paglala ng problema sa teritoryo sa Golpo ng Persia at sa paglawak ng saklaw ng operasyon ng Iranian Navy, napagpasyahan ng UAE na hindi na nito kayang labanan gamit ang luma nitong mga submarino. Kaya nagsimula ang proyekto para sa susunod na henerasyon ng submarino, isang mega project na nagkakahalaga ng 6 trilyong dirham. 2 bansa ang naging kandidato, France at Pilipinas. Ang France ay isang tradisyonal na kakumpetensya sa merkado ng submarino sa Europa. Ang Pilipinas ay isang bagong kakumpetensya na nakapagpatayo ng kahanga-hangang record sa pag-export ng kagamitan sa depensa sa kamakailang mga taon sa nakakagulat na bilis. Sa loob ng Ministry of Defense ng UAE, sa simula pa lang, malakas na ang pakiramdam na tinatanggap ang istrukturang ito ng kompetisyon. Naniwala sila na sa paglalaban ng 2 bansa, makukuha nila ang pinakamabuting kondisyon. At sa sentro ng pagkalkulang iyon ay si Jamal Al-Mansouri. Bilang pinuno ng proyekto sa depensa, si Al-Mansouri ay isang tao na sanay na mangibabaw sa kalaban sa negotiation table. Likas niyang nauunawaan ang kalamangan na dulot ng pagiging isang malaking kapangyarihan at naniniwala siya na tungkulin niyang gamitin ito sa pinakamataas na antas. Naaalala ko pa rin ang sinabi ni Al-Mansouri sa unang internal strategic meeting. Hindi kailanman susuko ang Pilipinas sa kontratang ito. Kaya kahit gaano pa natin itaas ang mga kondisyon, wala silang ibang pagpipilian kundi sumunod. Sumang-ayon ako sa sinabing iyon. Sa totoo lang, hanggang noon, ang pagtingin ko sa Pilipinas ay bilang isang bansa lamang na may mataas na kakayahan sa produksyon. Kung ang datos lamang ang titingnan, ang teknolohiya ng paggawa ng barko ng Pilipinas ay tunay na kahanga-hanga, ngunit hinuhusgahan ko na kulang pa ito sa karanasan sa depensa kumpara sa France. Kaya, naisip ko na makatwiran ang estratehiya ni Al-Mansouri. Ito ay isang tipikal na pamamaraan sa negosasyon.
pagkompetensyahin ang mga partido, itaas ang mga kondisyon, at sa huli ay tanggapin ang pinakamabuting alok. Mula sa kanyang posisyon, tila ito ay isang lohikal na pagpipilian, ngunit hindi laging ipinapaliwanag ng textbook ang katotohanan. At ako ay isa sa mga huling nakakita sa katotohanang iyon. Sa simula ng proyekto, tila ang lahat ay sumusunod sa plano ng UAE. Iginigiit ng panig ng France ang teknikal na kahusayan nito at buong kumpiyansang nagsumite ng proposal. Ang panig ng Pilipinas, gamit ang kakayahang makipagkompetensya sa presyo at track record ng bilis, ay aktibong lumalapit. Ang negotiating team ng UAE ay nakipagpulong sa bawat panig, isa-isang itinatambak ang mga kondisyon. Itaas ang porsyento ng paglilipat ng teknolohiya, dagdagan ang porsyento ng lokal na produksyon, garantiyahan ang joint venture sa mga kumpanya ng UAE. Ang mga hinihingi ay naging mas komplikado sa bawat pagpupulong at tila nasisiyahan pa si Al-Mansouri sa proseso. Bilang analyst, ang tungkulin ko ay suriin ang teknikal at pampinansyal na datos na isinumite ng magkabilang panig. Ang proposal ng France ay matatag ngunit konserbatibo. Ang proposal ng Pilipinas ay agresibo ngunit napakataas ng posibilidad na matupad. Lalo na ang construction schedule na inalok ng panig ng Pilipinas ay nakakagulat na mabilis at sinusuportahan ng nakaraang track record ang mga numerong iyon. Malinaw kong sinabi ang puntong ito sa aking ulat, ngunit tila hindi gaanong pinapansin ni Al-Mansouri. Para sa kanya, ang mahalaga ay kung sino ang mag-aalok ng mas magandang kondisyon, hindi kung sino ang mas mabilis na makakapagtayo. Hanggang noon, ang proyekto ay itinuturing ko lamang bilang isang simpleng pagbili. Naniniwala ako na ang lahat ay tungkol sa pagkuha ng mga submarino na gusto namin sa mas magandang kondisyon. Ngunit habang tumatagal ang negosasyon, unti-unting nagbabago ang likas na katangian ng mga kahilingan sa mesa. May isang bagay na tahimik na sumisingit, lampas sa saklaw ng simpleng pagbebenta ng armas. Hindi ko maayos na mabasa ang kahulugan ng pagbabagong iyon. Kasabay nito, sa kabilang panig ng mundo, sa disyerto ng gitnang silangan, isang ganap na naiibang pagpupulong ang nagaganap. Malalaman ko lamang ang tungkol sa pagpupulong na iyon nang matagal na, at hindi ko kailanman naisip na magiging variable iyon na magpapagulo sa 6 trilyong dirham na proyekto ng UAE. Mahirap ang taglamig sa Abu Dhabi. Ngunit ngayong Enero, ang hangin sa secure meeting room sa ikalawang palapag ng basement ay mainit. Nagsimula na ang formal na evaluation meeting para sa proyekto ng pagkuha ng susunod na henerasyon ng submarino at si Al-Mansouri ay dumating ng 1 oras nang mas maaga kaysa sa karaniwan, inilatag ang mga dokumento. Sa sandaling pumasok ako sa conference room, nabasa ko sa kanyang mukha ang isang uri ng bagong kumpiyansa. Hindi lang ito tiwala, kundi isang kaswal na pagpapahinga, na karaniwan sa isang taong naniniwala na ang laro ay tapos na. Sa ibabaw ng conference table ay may 2 binder. Ang isa ay ang proposal mula sa ThyssenKrupp Marine Systems ng Germany, France. Ang isa pa ay mula sa Philippine Shipyards. Si Al-Mansouri, na nagpapalit-palit ng pahina ng 2 binder, ay nagsimulang ipaliwanag sa mga dumalo ang pangunahing estratehiya ng proyekto. Ang UAE ay ang bumibili. Ang budget na 6 trilyong dirham ay isang halagang hindi maaaring baliwalain ng sinumang kumpanya ng depensa. Sa makatuwid, ang diskarte ay ang UAE ang magtatakda ng mga kondisyon at ang kabilang partido ang susunod. Karamihan sa 12 analyst at opisyal ng militar sa conference room ay tumango at wala akong partikular na pagsalungat sa lohika na iyon. Sa katunayan, mula sa pananaw ng UAE, ang paghatol ni Al-Mansouri ay may batayan. Ang pandaigdigang merkado ng submarino ay isang napakalimitado na merkado. Iilan lamang ang mga bansa na nagpapatakbo ng mga submarino at mas bihirang may mga bansa na nagnanais na kumuha ng mga bago. Kaya, kapag may isang malaking kontrata na nagkakahalaga ng 6 trilyong dirham, ang mga kumpanya ng depensa sa buong mundo ay nag-aalab ang mga mata. Maayos na naunawaan ni Al-Mansouri ang katangian ng merkado na ito at ginagamit ito bilang leverage upang makuha ang pinakamalaki. Bilang analyst, sinimulan kong ihambing ang teknikal na detalye ng mga proposal ng magkabilang panig. Ang proposal ng France ay, tulad ng inaasahan, matatag. Ang karanasan sa paggawa ng submarino na naipon sa loob ng ilang dekada ay makikita sa bawat detalye.
at nagpakita ito ng mataas na antas ng pagiging perpekto, lalo na sa teknolohiya ng pagkontrol ng ingay at pagsasama ng combat system. Ngunit ang presyo ang problema. Ang quotation ng France ay mas mataas kaysa sa Pilipinas at ang deadline ng paghahatid ay konserbatibo. Sa kabilang banda, ang proposal ng Philippine Shipyards ay nagulat sa akin sa ibang paraan. Bukod sa kakayahang makipagkompetensya sa presyo, ang construction schedule ay mas agresibo kaysa sa France at sinusuportahan ng nakaraang record ng pag-export ang pagiging posible ng schedule na iyon. Ang bilis ng paghahatid ng mga submarino na na-export sa Indonesia, ang laki ng kasalukuyang kooperasyon sa depensa sa mga bansa sa rehiyon, at maging ang pag-unlad ng susunod na henerasyon ng mga submarino na itinatayo para sa Philippine Navy, kung ang mga numero lamang ang titingnan, ang alok ng Pilipinas ay napakalaki sa mga tuntunin ng cost effectiveness. Ngunit binigyang interpret ni Almansouri ang mga numerong iyon mula sa ibang anggulo. Nakita niya ang napaka-agresibong kondisyon ng Pilipinas bilang patunay ng kanilang desperasyon para sa kontratang ito. Ang lohika ni Almansouri ay ganito: kailangan ng Pilipinas ang isang malaking kontrata sa isang advanced na bansa sa kanluran tulad ng UAE upang mapabuti ang posisyon nito sa merkado ng pag-export ng depensa. Sa makatuwid, kahit na itaas pa natin ang mga kondisyon, sa huli ay wala silang ibang pagpipilian kundi tanggapin ito. Hindi ko masasabi na mali ang pagsusuri na iyon. Sa datos na nakita ko noon, ang kontrata sa UAE ay walang alinlangan na may mahalagang estratehikong kahulugan para sa Pilipinas. Kaya nagsimulang itaas ng negotiating team ng UAE ang mga kondisyon. Sa simula, ito ay nasa loob ng makatwirang saklaw. Ang kahilingan na itaas ang porsyento ng paglilipat ng teknolohiya ay unang ginawa, at ito ay karaniwang kondisyon sa malalaking kontrata ng depensa, kaya inaasahan ito ng magkabilang panig. Ang panig ng Pilipinas at ang panig ng France ay tila sumasang-ayon sa pangunahing paglilipat ng teknolohiya. Ang problema ay sumunod. Hiningi ni Almansouri na palawakin ng malaki ang porsyento ng lokal na produksyon. Hindi ito sa antas lamang ng pagkuha ng ilang bahagi sa UAE, kundi ang malaking bahagi ng mga pangunahing bloke ng katawan ng barko ay itatayo sa mga shipyard ng UAE. Ito ay isang teknikal na komplikadong kahilingan, ngunit ang mas malaking problema ay ang epekto nito sa gastos at schedule. Ang infrastruktura ng paggawa ng barko ng UAE ay hindi na-optimize para sa paggawa ng submarino, at hindi maiiwasan na tumataas ang kahirapan sa pamamahala ng kalidad at schedule ng exponential habang tumataas ang porsyento ng lokal na produksyon. Gumawa ako ng ulat ng pagsusuri sa peligro tungkol sa puntong ito at isinumite kay Almansouri. Nakasaad dito na kung sobra-sobra ang pagtaas ng porsyento ng lokal na produksyon, ang schedule ng buong proyekto ay maaaring maantala ng hindi bababa sa 2 taon o higit pa, at tinatantya ang posibilidad ng pagtaas ng gastos ng higit sa 20%. Nang matanggap ni Almansouri ang ulat, binasa niya ito saglit, ngunit sa huli ay sinabi niyang ito ay isang negotiation card. Paliwanag ni Almansouri ay hindi niya talaga intensyon na ipatupad ang ganoong kalaking lokal na produksyon, ngunit sa pagtatakda ng mataas na kahilingan sa simula, masisiguro niya ang ninanais na antas sa panghuling kasunduan. Nang marinig ko ang mga salitang iyon, tumango muli ako. Bilang taktika sa negosasyon, ito ay isang nauunawaan na diskarte. Ngunit sa ngayon, sa palagay ko, may isang mahalagang katotohanan na napansin ko. Ang pagtatambak ng mga card ay malaya, ngunit ang oras na ginugol sa pagtatambak ng mga card ay hindi libre. Habang nagdadagdag siya ng isang kondisyon, naghihintay para sa reaksyon ng kabilang partido at muling humihingi ng isang binagong proposal, ang mga pahina ng kalendaryo ay walang tigil na lumilipas. Pagdating ng Pebrero, naging seryoso ang negosasyon at ang mga pagpupulong ng mga working level ng magkabilang panig ay halos lingguhan. Iginigiit ng panig ng France ang teknikal na kahusayan nito, ngunit nagpakita ng pag-aatubili sa pagsasaayos ng presyo. Malinaw na nagpakita ang panig ng Pilipinas ng pagiging flexible, ngunit hindi susuko sa mga pangunahing kondisyon. Sa pagsasaayos ko ng mga pattern ng reaksyon ng magkabilang panig bilang datos, nagsimula akong makaramdam ng bahagyang pagbabago sa saloobin ng negotiating team ng Pilipinas. Sa simula, sila ay aktibo at masigasig.
Ngunit habang paulit-ulit ang mga pagpupulong, unti-unting nagbabago ang kapaligiran tungo sa isang mas kalkulado at pinigil na tono. Ngunit wala akong panahon para suriin ng malalim ang kahulugan ng pagbabagong iyon. Ito ay dahil inutusan ni Al-Mansuuri na ihanda ang isang bagong listahan ng mga kahilingan para sa susunod na round ng negosasyon. Ang listahan ay naglalaman ng mas konkreto at mahigpit na kondisyon kaysa dati. At kailangan kong manatili sa opisina ng gabi upang suriin ang teknikal na posibilidad ng mga kondisyong iyon. Noon, hindi ko pa alam na habang ang UAE ay nagtatambak ng card pagkatapos ng card sa negotiation table, ang heograpiya ng pandaigdigang merkado ng depensa ay tahimik ngunit tiyak na nagsimulang gumalaw at ang epicenter ng paggalaw na iyon ay nasa gitna ng nag-aapoy na disyerto ng gitnang silangan, isang lugar na hindi namin gaanong pinapansin. Nang magsimula ang ika-4 na round ng negosasyon, sa sandaling pumasok ako sa conference room, napansin ko ang pagbabago sa kapaligiran. Ang listahan ng mga bagong kahilingan na inihanda ni Al-Mansuuri ay 2 beses ang dami kaysa sa nakaraan. Mula sa mukha ng negotiating team ng Pilipinas na nakaupo sa kabilang panig ng mesa, unang nabasa ko ang bahagyang tensyon. Maayos na nahuli ni Al-Mansuuri ang tensyong iyon at, sa isang mas nakaka-relax na posisyon, umupo sa likod ng upuan at sinimulan ang pangunahing agenda ng round na ito. Ito ay ang paglilipat ng teknolohiya. Bukod pa rito, ito ay isang malawakang paglilipat ng teknolohiya na walang kapantay sa antas na hindi pa hinihiling ng UAE sa anumang nakaraang kontrata sa depensa. Ang lohika ni Al-Mansuuri ay ganito. Hindi lamang bibili ang UAE ng 12 submarino, kundi dapat nitong tiyakin ang pundasyon upang mapanatili at mapaunlad ang sarili nitong puwersa ng hukbong dagat sa loob ng susunod na ilang dekada. Para dito, isinama niya sa listahan ng paglilipat ang mga pangunahing disenyo ng submarino, ang source code ng propulsion system, ang algorithm ng combat management system, at maging ang raw data ng teknolohiyang iyon. Habang tinitingnan ko ang listahan, labis akong nagulat. Ang ganitong antas ng paglilipat ng teknolohiya ay halos katumbas ng pagbibigay ng buong kaalaman kung paano gumawa ng submarino. Ang punong kinatawan ng Pilipinas ay nanahimik saglit at pagkatapos ay sumagot na kailangan ang internal na pagsusuri sa saklaw ng paglilipat ng teknolohiya. Sa ibabaw, ito ay isang kalmadong tugon, ngunit naramdaman ko ang bigat sa maikling katahimikan na iyon. Ang teknolohiya ng depensa, lalo na ang pangunahing teknolohiya ng submarino, ay isang estratehikong asset para sa anumang bansa. Ang paglilipat ng lahat ng ito ay katumbas ng kusang pagtalikod sa teknolohikal na kalamangan na naipon sa loob ng ilang dekada. Alam ko, at alam din ni Al-Mansuuri, na hindi ito isang kondisyon na madaling tatanggapin ng Pilipinas. Ngunit ginamit ni Al-Mansuuri ang puntong iyon. Ang kalkulasyon niya ay kung magpapakita ang Pilipinas ng pag-aatubili sa harap ng kondisyong ito, magagamit ito bilang panggipit sa panig ng France. Pagkatapos ng negosasyon, muli kong binuksan ang umiiral na proposal na isinumite ng panig ng Pilipinas sa opisina at maingat na sinuri. Isang kawili-wiling pattern ang napansin ko. Ang negotiating team ng Pilipinas sa bawat round ay nagbibigay ng ilang bahagi sa mga bagong kahilingan ng UAE, ngunit lihim na nagtatago ng isang linya pagdating sa pangunahing teknolohiya. Halimbawa, isinama nila ang mga teknolohiya sa paggawa ng katawan ng barko at pangkalahatang sistema ng pagsasama bilang mga item na maaaring ilipat, ngunit ginamit nila ang pariralang joint development para sa kanilang mga processing algorithm at pangunahing module ng propulsion system na nagpapahiwatig ng distansya mula sa kumpletong paglilipat. Sinuri ko na ang pagkakaiba na ito ay dahil sa estratehikong paghatol sa antas ng gobyerno ng Pilipinas at malinaw na sinabi sa ulat na mayroong limitasyon sa teknolohiya na maaaring ibigay ng Pilipinas. Ngunit binigyang interpret ni Al-Mansuuri ang aking pagsusuri sa ibang paraan. Kung may limitasyon ang Pilipinas, ang sining ng negosasyon ay ang palawakin ng limitasyong iyon. Para kay Al-Mansuuri, ang negosasyon ay isang proseso ng pagsubok sa limitasyon ng kalaban at pagtukoy kung ang limitasyong iyon ay totoo o hindi. Ako ay isang analyst at si Al-Mansuuri ay ang tagagawa ng desisyon, kaya ang tungkulin ko ay magbigay ng datos, hindi magpasya ng estratehiya. Kaya umatras ako at pinanood kung hanggang saan magiging epektibo ang pamamaraan ni Al-Mansuuri. Sa
5 round, mas lumayo pa ang UAE. Formal na iniharap ang kahilingan na palawakin ng malaki ang porsyento ng lokal na produksyon bukod pa sa paglilipat ng teknolohiya. Ang kondisyon ay ang isang malaking bilang ng mga bloke ng katawan ng barko para sa 12 submarino ay direktang itatayo sa mga shipyard ng UAE at ang panghuling pag-assemble at sea trials ay isasagawa rin sa teritoryo ng UAE. Sa likod ng kahilingang ito ay may magkahalong lohika sa ekonomiya at politika. Bilang gobyerno ng UAE, mas mahirap hikayatin ang parlamento at ang publiko kung ang astronomikal na budget na 6 trilyong dirham ay babayaran lamang sa ibang bansa. Kaya kailangan nilang lumikha ng isang mekanismo kung saan ang malaking bahagi ng pondong iyon ay babalik sa domestic industry at employment. Ang problema ay ang pagiging posible sa praktikal na antas. Ang industriya ng paggawa ng barko ng UAE ay matagal nang nawalan ng kakayahan sa larangan ng merchant ships at halos wala itong karanasan sa paggawa ng submarino. Ang paggawa ng mga pangunahing istruktura ng lokal sa ganitong kapaligiran ay isang desisyon na may malaking panganib sa pamamahala ng kalidad at schedule. Pinatunayan ko ang puntong ito sa aking internal na ulat gamit ang mga numero. Sinuri ko na kung ang porsyento ng lokal na produksyon ay lumampas sa isang tiyak na antas. Ang panahon ng konstruksyon ay maaaring maantala ng hindi bababa sa taon hanggang sa maximum na 4 na taon at ang mga karagdagang gastos na nauugnay dito ay maaaring lumampas sa 15% ng kabuuang gastos ng proyekto. Nang matanggap ni Almansouri ang ulat, binasa niya ito saglit at pagkatapos ay sumagot, kung may pagkaantala, isisi na lang natin sa Pilipinas. Sa isang pangungusap na iyon, sa unang pagkakataon, ay nakaramdam ako ng malinaw na pag-aalala. Ang negosasyon ay dapat na isang proseso ng paghahanap ng isang kasunduan na katanggap-tanggap sa magkabilang panig, ngunit ang diskarte ni Almansouri ay unti-unting naging isang unilateral na pagtatambak ng mga kahilingan. Isang pamamaraan na patuloy na humihingi ng mas marami mula sa kalaban nang hindi sinusuri ang pagiging posible ng mga kahilingang iyon. Hindi ito negosasyon, kundi panggigipit. At nagsimula akong mag-alala kung anong resulta ang idudulot ng panggigipit na ito. Gayunpaman, nakapag-iisip pa rin ako sa loob ng malaking larawan ni Almansouri. Hindi ko pinagdudahan ang premise na ang UAE ang may hawak ng kapangyarihan, basta't hindi nagbabago ang pangunahing istruktura na ang UAE ang bumibili at ang Pilipinas ang nagbebenta. Kahit gaano pa kakasama ang pakiramdam ng Pilipinas sa harap ng 6 trilyong dirham, sa huli ay wala silang ibang pagpipilian kundi bumalik. Naniniwala rin ako doon. Ngunit kasabay nito, nagsimula akong makaramdam ng bahagyang pagbabago mula sa negotiating team ng Pilipinas. Ang bilis ng pagtugon ng panig ng Pilipinas, na dati ay mabilis na nagsumite ng mga binagong proposal sa bawat round, ay kapansin-pansin na bumagal. Ang opisyal na sagot ay pareho, kailangan ng oras para sa internal na pagsusuri, ngunit nagbago ang haba ng oras na iyon. Interpret ko ang pagbabagong ito bilang isang senyales ng pagkakaroon ng pagkakaiba ng opinyon sa loob ng Pilipinas at iniulat ko ang puntong iyon kay Almansouri. Tumawa si Almansouri at sinabi, "Magandang senyales yan. Patunay na nag-aalangan ang Pilipinas. Ngayon, ang tamang panahon para itaas pa ang mga kondisyon." Habang sumasang-ayon ako sa interpretasyon na iyon, naramdaman ko ang isa pang posibilidad na bumubulong sa isang maliit na tinig sa sulok ng aking isip. Bumagal ang Pilipinas hindi dahil nag-aalangan, kundi dahil tinitimbang nila ang isang bagay na iba. Ngunit ang kaisipang iyon ay isang kutob lamang na walang batayan. At ako ay isang tao na hindi nagtitiwala sa kutob na walang datos. Kaya, hindi ko pinansin ang maliit na tinig na iyon at muling abala sa paghahanda para sa susunod na strategic meeting ni Almansouri. Sa ngayon, sa palagay ko, iyon ang pinakapinagsisisihan ko. Hindi ko pa natutunan na minsan, ang kutob ay nakakarating sa katotohanan ng mas maaga kaysa sa datos. Iniisip ko sa buong linggo ang dahilan kung bakit bumagal ang pagtugon ng negotiating team ng Pilipinas. Interpret ni Almansouri na nag-aalangan ang Pilipinas, ngunit hindi ko maiwaglit ang isang kutob na hindi mapapatunayan ng datos. Hindi kaya nag-aalangan ang Pilipinas, kundi may iba silang tinitimbang? Ang tanong na iyon ay pumukaw sa aking isip hanggang sa Biyernes ng hapon. Habang naghahanda ako para sa susunod na pulong, isang tawag sa telepono ang dumating at isang pahiwatig na nagbigay ng hugis sa tanong na iyon
ang dumating mula sa hindi inaasahang direksyon. Ang tumawag ay si Maria Santos, isang internasyonal na journalist na dalubhasa sa depensa. Nagkakilala kami ni Maria 3 taon na ang nakakaraan sa isang naval symposium at mula noon ay paminsan-minsan kaming nagpapalitan ng impormasyon. Sinabi ni Maria na siya ay nasa Jakarta at nagko-cover ng pinakamalaking defense exhibition sa Southeast Asia at sinabi niya na nasaksihan niya ang isang hindi inaasahang eksena at binaba niya ang boses. Ito ang sinabi ni Maria. Sa ikalawang araw ng exhibition, may isang hindi pangkaraniwang pangyayari sa booth ng Philippine Defense Industry. Ang ilang bahagi ng teknolohiya ng hukbong dagat ng Pilipinas na bukas sa publiko hanggang sa unang araw ay biglang naging pribado at isang pribadong silid ang itinayo sa isang sulok ng booth. Dahil sa matagal na karanasan, sinundan ni Maria kung sino ang pumapasok at lumalabas sa meeting room na iyon at kinumpirma na paulit-ulit na pumapasok at lumalabas ang mga opisyal ng hukbong dagat ng Indonesia. Hindi lang ito simpleng pagbisita sa exhibition. Ang paghatol ni Maria ay ang ranggo ng mga opisyal ng Indonesia ay medyo mataas at ang haba ng pulong ay higit pa sa karaniwang antas ng briefing. Ang pangungusap na ginawa ng Indonesia ang teknolohiya ng hukbong dagat ng Pilipinas na pribado ay nagdulot ng kakaibang reaksyon sa aking isip. Hindi bihira na ang teknolohiya ay maging pribado sa isang defense exhibition sa kahilingan ng isang partikular na bansa, ngunit karaniwan itong limitado sa mga kaso kung saan may aktibong negosasyon na nagaganap o, sa pinakamaliit, may malaking antas ng paunang pakikipag-ugnayan sa pagitan ng magkabilang panig. Kung ito ay sa antas lamang ng kuryosidad o pagkuha ng impormasyon, walang dahilan upang humingi ng pagiging pribado. Matapos ibaba ang telepono, nanatili ako sa upuan ng opisina at nag-isip ng matagal. Ang interes ng Indonesia sa mga submarino ay hindi bagong balita. Matagal nang binanggit ng Indonesia ang pangangailangan para sa modernisasyon ng hukbong dagat nito at lalo na sa tuwing tumataas ang tensyon sa dagat ng South China kasama ang China, ang kawalan ng submarine capability ay binabanggit bilang isang estratehikong kahinaan. Ngunit may malaking agwat sa pagitan ng pagpapahayag ng interes at aktwal na pakikipagnegosasyon para sa pagbili. Ang pagkuha ng submarino ng Indonesia ay laging itinuturing sa industriya bilang isang posibilidad na malayo pa ang katuparan. Ngunit ang ulat ni Maria ay nagpapahiwatig ng posibilidad na ang agwat na iyon ay mas mabilis na lumiliit kaysa sa inaakala. Agad kong sinimulan ang paghahanap ng data sa mga takbo ng defense market sa Southeast Asia sa nakaraang ilang buwan. Habang binubuksan ko ang mga lingguhang ulat na nakatambak lang sa aking mesa at hindi ko man lang binabasa, nakita ko ang ilang nakakapukaw ng isip na impormasyon, bagamat fragmented. Mga ulat na nagpapahayag na pinataas ng Indonesia nang malaki ang budget nito para sa modernisasyon ng hukbong dagat sa loob ng 3 taon. Hindi kumpirmadong impormasyon na ang matataas na opisyal ng Indonesian Navy ay lihim na nag-inspeksyon ng mga shipyard sa Asia. Bagamat walang anumang tiyak kung ang bawat impormasyon ay titingnan ng mag-isa, kapag pinagsama sa eksena sa exhibition na isinumbong ni Maria, isang larawan ang lumitaw. Kung seryoso ang Indonesia sa pagkuha ng submarino at isinasaalang-alang ang Pilipinas bilang partner, paano kaya ito makakaapekto sa 6 trilyong dirham na proyekto ng UAE? Tinanong ko ang sarili ko, ngunit sa simula ay hindi ako makapagbigay ng malinaw na sagot. Ang UAE at Indonesia ay nasa ganap na magkaibang konteksto sa heograpiya at seguridad. At sa unang tingin, walang direktang dahilan para magkaroon ng salungatan ang dalawang proyekto. Ngunit may isang elemento na pumukaw sa aking analyst instinct. Ang katotohanan na ang kakayahan ng produksyon ng shipyard ng Pilipinas ay hindi walang hanggan. Kung magkakaroon ng malaking naval project sa pagitan ng Indonesia at Pilipinas, ang mga linya ng produksyon ng shipyard ng Pilipinas ay malaking bahagi ang malalagay at hindi ganap na maibukod ang posibilidad na maapektuhan ang deadline ng proyekto ng UAE. Maikling inilista ko ang pagsusuring ito at iniulat ito noong Lunes ng sumunod na linggo. Ang nilalaman ay ang mga senyales ng pagiging aktibo ng pakikipag-ugnayan sa pagitan ng Indonesia at Pilipinas sa larangan ng hukbong dagat at kailangan ng pagsubaybay sa potensyal na epekto nito sa proyekto ng UAE. Nang basahin ni Al-Mansuuri ang ulat, bahagya niyang iniling ang kanyang ulo. Ang usapan tungkol sa pagbili ng submarino ng Indonesia ay umiiral na sa loob ng 10 taon
ngunit hindi pa ito nagkatotoo kailanman. Karamihan sa pagpapahayag ng interes sa depensa mula sa mga bansa sa gitnang silangan ay puro pampolitika na kilos lamang, aniya, na binaliwala ang ulat. Ang ekspresyon sa mukha ni Al-Mansouri ay nagpakita lamang ng damdamin na tapos na siya sa isang nakakainip na ulat at walang anumang babala tungkol sa variable na tinatawag na Indonesia. Nadismaya ako sa reaksyong iyon, ngunit kasabay nito, hindi ko rin lubos na masasalungat ang lohika ni Al-Mansouri. Ang tanging kumpirmadong katotohanan ay ang pribadong pagpupulong sa exhibition at ang pagtatapos na ang pagkuha ng submarino ng Indonesia ay nalalapit na ay masyadong malayo para sa isang analyst. Kaya sa sandaling tinanggap ko ang paghatol ni Al-Mansouri, hiniling ko kay Maria na ipaalam sa akin kung may karagdagang impormasyon at bumalik ako sa aking orihinal na gawain na siyang paghahanda para sa susunod na round ng negosasyon para sa proyekto ng submarino ng UAE. Ngunit ang tanong na itinanim sa aking isip ay hindi madaling nawala. Ang maliit na alalahanin na bumagabag sa akin sa loob ng ilang araw, ang tanong tungkol sa pagbagal ng bilis ng pagtugon ng negotiating team ng Pilipinas kasama ang variable na tinatawag na Indonesia, unti-unting nagkaroon ng malinaw na hugis. Hindi kaya ang Pilipinas ay nagpapabagal, hindi dahil nag-aalangan sa panggigipit ng UAE, kundi dahil may isa pang opsyon na lumitaw sa kanilang pananaw. Ang hipotesis na ito ay isa lamang hula na hindi pa suportado ng datos, ngunit hindi ko ito ganap na maalis. Ngunit hindi lamang binaliwala ni Al-Mansouri ang variable na Indonesia. Sa internal strategic meeting na ginanap sa parehong linggo, inihayag ni Al-Mansouri ang direksyon para sa susunod na round ng negosasyon at sa sandaling marinig ko ang nilalaman, yumukod ako mula sa aking upuan. Naghahanda si Al-Mansouri ng isang ganap na bagong antas ng kahilingan para sa panig ng Pilipinas, lampas sa paglilipat ng teknolohiya at lokal na produksyon. Isang item na nakasulat sa huling pahina ng mga dokumento ng pulong ang pumukaw sa aking pansin. Habang binabasa ko ang mga salitang iyon, naging kumbinsido ako na ito ay ganap na lumihis mula sa larangan ng pagbebenta ng armas. Ang tiyak na nilalaman ay pinag-aayos pa rin sa loob ng negotiating team, ngunit ang direksyon lamang ay sapat ng nakakagulat. Ipinahayag ko ang aking opinion sa conference room na dapat maging maingat sa puntong ito, ngunit binaliwala ni Al-Mansouri ang aking pag-aalala sa kanyang karaniwang kumpiyansa. Sa harap ng 6 trilyong dirham, walang ibang pagpipilian ang Pilipinas kundi makipag-usap anuman ang kondisyon. Ito ang perpektong pagkakataon para sa UAE na hingin ang lahat ng gusto nito. Ang variable na Indonesia ay wala sa sistema ng pag-iisip ni Al-Mansouri. Sa halip, binigyang interpret niya ang pagbagal ng pagtugon ng Pilipinas bilang patunay na gumagana ang kanyang panggigipit. Bumalik ako sa opisina at nakipaglaban sa dalawang ideya. Sa isang banda, ang bagong variable na Indonesia ay tahimik na nagkakahugis at sa kabilang banda, itinaas ni Al-Mansouri ang antas ng kanyang mga kahilingan sa Pilipinas sa isang hindi pa nagaganap na antas. Ang katotohanan na ang dalawang agos na ito ay nagaganap ng sabay ay nagdulot ng pag-aalala sa akin, ngunit hindi ko maipaliwanag ng eksakto ang likas na katangian ng pag-aalala na iyon. Bilang analyst, dapat lamang akong magpasya sa saklaw ng sinasabi ng datos at ang datos noon ay nagsasabi pa rin na ang pamumuno ng UAE ay epektibo. Tanging isang bagay ang tiyak. Sa sandaling ilabas ni Al-Mansouri ang card na iyon sa susunod na round ng negosasyon, ganap na magbabago ang likas na katangian ng negosasyong ito. At sa katunayan, ang sandaling iyon ay darating ng mas mabilis kaysa sa inaasahan. Ang susunod na round ng negosasyon ay itinakda ng mas maaga kaysa sa inaasahan. Si Al-Mansouri mismo ang nagpadali sa iskedul at alam ko na ang katotohanan iyon ay hindi senyales ng kanyang pagmamadali, kundi ng kanyang kumpiyansa. Isang pagpapakita ng kagustuhang ilabas ang kanyang alas sa lalong madaling panahon. Ang lugar ay isang conference room sa isang hotel sa Abu Dhabi, kung saan tanaw ang tubig ng kalmadong kanal. Dumating ako 30 minuto bago magsimula ang pulong at inaayos ang mga dokumento, ngunit sa sandaling pumasok ang negotiating team ng Pilipinas, naramdaman ko ang pagbabago sa densidad ng hangin. Napansin ng magkabilang panig na ang round na ito ay may mas malaking bigat kaysa sa nakaraan. Ang unang kalahati ng pulong ay isang pagpapatuloy ng mga umiiral na agenda. Detalyadong pagsasaayos ng saklaw ng paglilipat ng teknolohiya
praktikal na diskusyon tungkol sa schedule ng lokal na produksyon at teknikal na tanong at sagot tungkol sa sistema ng quality assurance ay isinagawa at ang mga working level na opisyal ng magkabilang panig ay nagpalitan ng mga opinyon sa isang pamilyar na ritmo. Sinuri ko ang ekspresyon sa mukha ng mga working level na opisyal ng Pilipinas, ngunit bagamat nakita ko ang pagod, walang senyales ng pagkabigla. Sa halip, may isang uri ng kalmado na nagpapahiwatig na ang mga kahilingang ito ay nasa loob ng inaasahan at marahil iyon ang nagpatindi kay Almansouri. Nang magpatuloy ang pulong pagkatapos ng tanghalian, binuksan ni Almansouri ang kanyang labi sa isang kakaibang tono. Bumaba ang tono ng kanyang boses at bumagal ang bilis ng kanyang pagsasalita. Agad kong napansin ang pagbabagong iyon. Ito ang natatanging pattern na ipinapakita ni Almansouri bago ilabas ang isang mahalagang card. Sinimulan ni Almansouri ang mahabang paliwanag tungkol sa kapaligiran ng seguridad na kinakaharap ng UAE. Sunod-sunod niyang binanggit ang estratehikong kahalagahan ng Golpo ng Persia, ang pagiging aktibo ng Iranian Navy at ang praktikal na limitasyon ng hukbong dagat ng UAE. Na idinidiin na ang proyektong ito ay hindi lamang pagkuha ng kagamitan, kundi isang issue sa seguridad na may kinalaman sa pagpapatuloy ng UAE. Hanggang dito, ito ay mga usapan na inulit na sa mga nakaraang round, kaya nakikinig ang panig ng Pilipinas habang tumatango. Ngunit ang sumunod na salita ni Almansouri ang nagpatigil sa hangin sa conference room. Sinabi ni Almansouri na ang relasyon ng UAE sa bansang tagapagtustos ng submarino ay dapat lumampas sa simpleng bumibili at nagbebenta at binanggit ang salitang estratehikong partnership. At pagkatapos ay, saan yun ang pagtatanong sa sarili kung ano ang tiyak na kahulugan ng partnership na iyon, tinanong niya. Kung ang UAE ay mapupunta sa isang militar na tensyon sa Iran sa Golpo ng Persya, anong papel ang maaaring gampanan ng bansang nagbigay ng mga submarino? Kung ang ating bansa ay mapupunta sa digmaan, anong papel ang maaaring gampanan ng Pilipinas? Gusto kong pag-usapan iyan dito. Isang mabigat na katahimikan ang bumaba sa conference room. Ang ekspresyon sa mukha ng punong kinatawan ng Pilipinas ay nasaksihan ko ng harapan. Ito ay isang reaksyon na mas malapit sa pagkabigla kaysa sa pagtataka. Nakita ko ang dalawang working level na opisyal na nakaupo sa tabi ng punong kinatawan na nagkatinginan halos sabay. Hindi ko matandaan ng eksakto kung ang katahimikan na iyon ay 3 segundo o 10 segundo, ngunit sa maikling panahong iyon, naramdaman ko na ang lahat ng relasyon sa loob ng conference room ay muling itinakda. Maingat na binuksan ng punong kinatawan ng Pilipinas ang kanyang bibig. Lubos naming nauunawaan at iginagalang ang mga alalahanin sa seguridad ng UAE. Ngunit ang isyu ng kooperasyong militar ay dapat na harapin sa isang dimensyon na hiwalay sa balangkas ng proyekto ng pagkuha ng submarino. Ito ay isang diplomatikong pinong ekspresyon, ngunit malinaw ang mensahe. Hindi ito isang lugar na maaari naming pag-usapan. Ngunit hindi sumuko si Almansouri. Interpret niya ito hindi bilang pagtanggi, kundi bilang simula ng diskusyon. At binuo ang lohika na ang pagiging security partner ng UAE ay maaaring maging estratehikong benepisyo rin para sa Pilipinas. Habang nagtatala ng minuto ng pulong, naramdaman ko ang bahagyang panginginig ng aking kamay. Nakasama ko na sa maraming pulong ng negosasyon bilang analyst, ngunit ito ang unang pagkakataon na ang isang kahilingan sa antas ng military alliance ay iniharap sa negosasyon ng pagkuha ng armas. Ang ekspresyong tactical mention na sinasabi ni Almansouri ay wala ng kahulugan. Hindi ito tinanggap ng panig ng Pilipinas bilang taktika at sa katunayan, ang saloobin ng punong kinatawan ng Pilipinas ay kapansin-pansing naging mas pinigil habang papalapit ang huling bahagi ng pulong, nabawasan ang kanyang mga salita, naging mas maikli ang kanyang mga sagot at hindi na siya nagtangka na pangunahan ang diskusyon tungkol sa mga tiyak na numero o schedule. Matapos ang pulong, nagpakita si Almansouri ng nasisiyahang ekspresyon. Interpret niya na ang katotohanan na hindi agad tumanggi ang Pilipinas ay senyales ng posibilidad ng negosasyon at ibinahagi niya sa team ang plano na magharap ng mas konkretong balangkas ng kooperasyon sa seguridad sa susunod na round. Hindi ako sumang-ayon sa interpretasyon na iyon, ngunit ang tahasang pagsalungat sa conference room ay lampas sa papel ng isang analyst, kaya nanahimik ako. Ngunit ang nakita ko ay ganap na iba sa nakita ni Almansouri.
Ang katotohanan na hindi agad tumanggi ang panig ng Pilipinas ay hindi dahil may puwang para sa negosasyon. Nangangahulugan ito, natutugon sila hanggang sa limitasyon ng diplomatikong kagandahang asal, ngunit ipauubaya nila ang anumang karagdagang reaksyon sa desisyon ng kanilang bansa. Mula sa aking karanasan sa pagsusuri ng pattern ng negosasyon sa pag-export ng kagamitan sa depensa ng Pilipinas, nabasa ko ang nuances na iyon. At instinctively kong naintindihan na ang pinigil na katahimikan na ipinakita ng punong kinatawan ng Pilipinas sa dulo ng pulong ay isang mas malakas na mensahe kaysa sa pagtanggi. Bumalik ako sa opisina at matagal na nakaupo sa harap ng monitor, inaayos ang aking mga saloobin. Ano ang ginagawa ng UAE ngayon? Humihingi sila ng paglilipat ng teknolohiya para sa 6 trilyong dirham na kontrata ng submarino, humihingi ng lokal na produksyon. At ngayon ay humihingi pa ng kooperasyon sa seguridad na halos katumbas ng isang military alliance. Kung titignan ang bawat isa ng magkahiwalay, may lohika ang bawat isa, ngunit kung pagsasama-samahin ang lahat, hindi ito negosasyon, kundi isang unilateral na pagtatambak ng mga kondisyon, isang mapanganib na laro ng pagsubok sa limitasyon ng kalaban. At muli kong naaalala ang galaw ng Indonesia, na narinig ko mula kay Maria ilang araw na ang nakalipas. Ang impormasyon na nagpakita ng interes ang Indonesia sa teknolohiya ng hukbong dagat ng Pilipinas. Ang impormasyong iyon na basta na lang binaliwala ni Al-Mansouri, ngayon ay nagpapataw ng ganap na kakaibang bigat na bumubuo ng isang mas malaking larawan sa kasalukuyang sitwasyon. Kung mayroong ibang opsyon ang Pilipinas bukod sa UAE, ang estratehiya ni Al-Mansouri ay maaaring magdulot ng resulta na hindi magpangingibabaw sa kalaban, kundi magtataboy sa kanya. Ang lahat ng kalkulasyon na binuo sa premise na hindi kailanman susukuan ng Pilipinas ang 6 trilyong dirham ay maaaring gumuho ng sabay-sabay sa sandaling lumuwag ang premise na iyon. Nagatubili ako kung dapat kong gawin itong ulat ng pag-aalala. Ngunit hindi madali na muling banggitin ang parehong usapan na may kaugnayan sa Indonesia na minsan nang binaliwala ni Al-Mansouri. Higit sa lahat, wala pa rin akong tiyak na datos sa aking kamay. Isang tawag sa telepono mula kay Maria, ilang hindi kumpirmadong ulat ng takbo, at ang kutob na nabasa ko mula sa pagbabago ng saloobin ng negotiating team ng Pilipinas. Hihingi si Al-Mansouri ng datos, ngunit wala ako noon. Nang gabing iyon, naglakad ako pa uwi. Hinahangin ng malamig na hangin ng Abu Dhabi. Dalawang senaryo ang patuloy na nagbanggaan sa aking isip. Sa senaryo ni Al-Mansouri, sa huli ay tatanggapin ng Pilipinas ang lahat ng kondisyon ng UAE at ang 6 trilyong dirham na kontrata ay tatatakan sa pinakamabuting paraan para sa UAE. Ngunit sa isa pang senaryo na unti-unting nagiging malinaw sa aking isip habang itinatambak ng UAE ang mga kahilingan, ang pananaw ng Pilipinas ay tahimik na nagsimulang lumipat sa ibang direksyon. At sa oras na mapansin ito ng UAE, ang kapangyarihan ng pagpili ay nasa kamay na ng kabilang partido, kung alin ang magiging katotohanan. Ang sagot ay hindi na gaanong kalayo. Ang ikalawang tawag mula kay Maria Santos ay dumating eksaktong 10 araw pagkatapos ng negosasyon tungkol sa tulong militar. Sa pagkakataong ito, puno ng excitement ang boses ni Maria at malinaw na iba ito sa kanyang karaniwang pinigil na tono. Idinikit ko ng mahigpit ang telepono sa aking tainga at pinakinggan ko ng maigi ang sinasabi ni Maria. Matapos bumalik mula sa Jakarta, patuloy na sinubaybayan ni Maria ang defense market sa Southeast Asia at sinabi niyang may nakitang hindi pangkaraniwang galaw sa Indonesia. Ang paghatol ni Maria ay hindi lang ito simpleng pagpapahayag ng interes, kundi ang mga konkretong outline ng proyekto ay nagsisimulang lumitaw. Ito ang pangunahing impormasyon na nakuha ni Maria, ang proyekto ng modernisasyon ng hukbong dagat na personal na pinamumunuan ng Crown Prince ng Indonesia ay nasa yugtunan ng pag-apruba sa loob ng bansa. Ang pagpapalakas ng hukbong dagat ay isinama bilang sentro ng National Development Plan 2030 ng Indonesia at sa loob nito, ang pagkuha ng submarine capability ay itinaas sa pinakamataas na prioridad. Sa isang sitwasyon kung saan ang maliit na submarine fleet ng Iran ay patuloy na nagbabanta sa Golpo ng Persia, ang Indonesia ay nagnanais ng isang full-scale submarine fleet na kayang ipagtanggol ang sarili nitong baybayin at mga sea lanes. Bukod pa rito, binigyan din ako ni Maria ng hindi kumpirmadong impormasyon na isinasaalang-alang ng Indonesia ang 3 bansa bilang potensyal na partner
para sa pagkuha ng submarino, France, Germany at Pilipinas. Pagkatapos kong ibaba ang telepono, agad kong sinimulan ang pagsusuri sa badyet ng depensa ng Indonesia at ang kasalukuyang estado ng puwersa ng hukbong dagat nito. Ang sinasabi ng mga numero ay eksaktong tumutugma sa ulat ni Maria. Ang badyet ng depensa ng Indonesia ay nasa top 5 sa mundo at sa loob ng nakaraang 3 taon, ang rate ng pagtaas ng badyet ng hukbong dagat ay lumampas sa rate ng hukbong lupa at hukbong himpapawid. Higit pa rito, ang istruktura ng paggawa ng desisyon ng Indonesia ay kapansine-pansin. Hindi tulad ng mga demokratikong bansa tulad ng UAE na kailangang dumaan sa maraming yugto ng pag-apruba ng parliamento, pagbuo ng opinyon ng publiko at mga pamamaraan ng pagkuha, ang desisyon ng Crown Prince ay maaaring maging desisyon ng bansa. Ito ay isang istrukturang pangkultura na lumilikha ng kritikal na pagkakaiba sa bilis ng proyekto. Ang UAE ay nagsimula ng isulong ang 6 trilyong dirham na proyekto ilang taon na ang nakakaraan, ngunit hanggang ngayon ay hindi pa nito napipili ang panghuling supplier at patuloy lamang sa mga round ng negosasyon. Sa kabilang banda, ang Indonesia ay isang bansa na may kakayahang ilagay sa track ang mga proyekto na nagkakahalaga ng 10-10 trilyong dirham sa loob ng ilang buwan sa pamamagitan lamang ng isang desisyon ng Crown Prince. Pinag-isipan ko ng mabuti ang kahulugan ng pagkakaiba sa bilis na ito at nagsimulang makarating sa isang hindi komportableng konklusyon. Kung seryosong kumilos ang Indonesia habang ang UAE ay nag-aaksaya ng oras sa negotiation table, maaaring nakapasok na ang Indonesia sa yugto ng kontrata. Ilang araw ang nakalipas, nagpadala si Maria ng karagdagang impormasyon. Sa pagkakataong ito, isang maikling artikulo na naipublish sa isang defense specialized media sa gitnang silangan ang kalakip sa email. Ang nilalaman ng artikulo ay ang commander ng Indonesian Navy ay nagtapos ng isang paglalakbay sa ibang bansa, ngunit ang mga tiyak na bansa na binisita ay hindi nabanggit. Ngunit idinagdag ni Maria ang isang pangungusap sa katawan ng email. Ayon sa maraming sources, isa sa mga bansang binisita ay ang Pilipinas at kasama sa schedule ang inspeksyon ng shipyard. Binasa ko ang pangungusap na iyon at matagal na tinitigan ang screen. Ang katotohanan na ang pinakamataas na opisyal ng Indonesian Navy ay direktang bumisita sa shipyard ng Pilipinas ay hindi basta simpleng courtesy visit, kundi isang galaw sa antas ng estratehikong kahalagahan. Sa pagsasama-sama ng mga impormasyong ito, malinaw kong nakilala ang isang katangian ng galaw ng Indonesia. Bilis. Ang Indonesia ay dumadaan sa proseso ng pagpapahayag ng interes, pagsusuri ng teknolohiya at pag-inspeksyon ng lokal na lugar sa mas mababa sa kalahati ng oras ng UAE. Habang sinusuri ng UAE ang resulta ng isang round ng negosasyon sa loob at naghahanda para sa susunod na round, ang Indonesia ay nakalukso na sa 3 yugto. Ang mga salitang, "Handa na ang pondo, ang kailangan lang ay oras" ay tumpak na nagbubuod sa diskarte ng Indonesia. Nagpasya akong baguhin ang format ng ulat at muling ilabas ang variable na Indonesia kay Almansuori. Sa halip na isang passive na rekomendasyon tulad ng kailangan ng pagsubaybay, gumamit ako ng diskarte na nagpapakita ng mga konkretong senaryo na maaaring magdulot ng galaw ng Indonesia sa proyekto ng UAE kasama ang mga numero. Kung ang Indonesia ay pumasok sa isang kontrata sa Pilipinas para sa pagkuha ng submarino, paano magbabago ang occupancy rate ng linya ng produksyon ng shipyard ng Pilipinas? At paano ito makakaapekto sa deadline ng proyekto ng UAE? Sinimulan ko ang simulation. Ang mga resulta ay mas nakakagulat kaysa sa inaasahan ko. Kung ang isang pangunahing shipyard ng Pilipinas ay mananalo sa kontrata ng Indonesia, ang construction schedule ng mga submarino ng UAE ay maaaring maantala ng hindi bababa sa 30 taon hanggang sa maximum na 5 taon. Ito ay hindi lamang isang problema sa abala. Ang mga submarino ng Al Dhafra class ng UAE Navy ay malapit nang abutin ang limitasyon ng kanilang buhay at ang 3 taong karagdagang pagkaantala ay nangangahulugan na ang UAE ay halos mapupunta sa isang vacuum ng submarine capability. Direktang dinala ko ang ulat na ito kay Almansuori. Sa pagkakataong ito, pinili ko ang isang face-to-face na ulat sa halip na email at ipinaliwanag ang mga resulta ng simulation kasama ang mga graph. Hindi tulad ng dati, binasa ni Almansuori ang ulat hanggang sa huli.
Ngunit ang reaksyon ni Almansouri ay iba sa inaasahan ko. Nag-isip-isip si Almansouri saglit at pagkatapos ay tinanong, "Hindi ba ang simulation na ito ay nakasalalay sa premise na talagang magkontrata ang Indonesia?" At pagkatapos ay binalikan niya ako ng tanong, "Kailan pa ba nagkaroon ng actual deployment ng submarino ang Indonesia? Gaano katotoo ang posibilidad na ang isang bansa na walang karanasan sa operasyon at walang infrastruktura ay talagang magtuloy sa isang 6 trilyong dirham na proyekto ng submarino?" Wala akong sagot sa tanong na iyon. Sa totoo lang, mayroon ding katotohanan sa pagtutol ni Almansouri. Ang kasaysayan ng operasyon ng submarino ng Indonesia ay non-existent at ang pagbuo ng submarine capability mula sa simula ay isang mas komplikadong gawain kaysa sa pagbili ng submarino. Ang pagsasanay ng mga crew, pagbuo ng maintenance infrastructure, at pagbuo ng mga doktrina ng operasyon ay isang lugar na nangangailangan ng pangmatagalang pamumuhunan na hindi bababa sa 10 taon o higit pa, at ang kalooban at kakayahan ng Indonesia na akuin ang lahat ng mga prosesong iyon ay hindi pa kumpirmado. Ngunit naramdaman ko na may nakaligtaan si Almansouri. Ang problema, kung ang Indonesia ay makapag-deploy ng mga submarino sa aktwal na serbisyo, at ang problema kung ang Indonesia ay makapagkontrata para sa mga submarino ay magkaiba. Para sa Indonesia, ang mahalaga ay hindi ang agarang deployment kundi ang pagtiyak ng estratehikong deterrent na mayroong submarine capability. At para sa layuning iyon, ang pagtatapos ng kontrata at ang paghahatid ng unang sasakyang dagat ay sapat na upang maging pampolitika na tagumpay. At sa sandaling matatapos ang kontrata na iyon, ang linya ng produksyon ng shipyard ng Pilipinas ay tiyak na mapupuno. Sinubukan kong ipaliwanag ang lohika na ito kay Almansouri, ngunit lumipat na si Almansouri sa susunod na agenda. Nagpaplano siyang higit pang gawing konkreto ang diskusyon tungkol sa tulong militar sa susunod na round ng negosasyon sa Pilipinas, at ang variable na Indonesia ay muling naipit sa labas ng prioridad. Habang bumabalik ako sa opisina, naintindihan ko. Binaliwala ni Almansouri ang Indonesia hindi dahil sa kakulangan ng impormasyon, kundi dahil ayaw niyang pagdudahan ang kanyang pananaw sa mundo na ang UAE ang may hawak ng kapangyarihan sa negosasyon. Nang gabing iyon, nagpadala ako ng email kay Maria. Lahat ng impormasyon na makukuha niya tungkol sa pag-unlad ng proyekto ng modernisasyon ng hukbong dagat ng Indonesia. Nagpasya ako na kung hindi kikilos si Almansouri, kailangan kong subaybayan ang sitwasyon ng mag-isa. Mabilis na sumagot si Maria. At ang huling pangungusap sa kanyang sagot ay nagpalamig sa akin. Ayon sa mga sources sa Indonesia, ang schedule ng proyekto ay mas maaga kaysa sa orihinal na inaasahan at may posibilidad na pipiliin ang preferential negotiating partner sa loob ng taon. Ang salitang sa loob ng taon ay tumunog sa aking isip tulad ng isang alarma. Ang UAE ay nagtatambak lamang ng mga kahilingan nang hindi pa napipili ang panghuling supplier. Samantala, tumatakbo ang Indonesia sa bilis na magpasya ng partner sa loob ng taon. Sa sandaling iyon, ang ideya na ang oras, isang mapagkukunan, ay maaaring hindi kakampi ng UAE ay nagsimulang magkaroon ng konkretong anyo ng takot. Mula nang matanggap ko ang email ni Maria, nagsimula akong mag-focus sa isang gawain kasabay ng aking orihinal na trabaho. Muling suriin ang kakayahan ng produksyon ng shipyard ng Pilipinas mula sa simula. Dati na akong humarap sa datos tungkol sa kakayahan ng paggawa ng barko ng Pilipinas, ngunit noon ay simpleng pagsusuri lamang upang suriin ang pagiging posible ng proyekto ng UAE. Ngayon, ganap na iba ang aking pananaw. Ang layunin ay gayahin kung ano ang mangyayari kung maraming malalaking proyekto ng hukbong dagat, kabilang ang hindi lamang ang UAE kundi pati na rin ang Indonesia, ang sabay-sabay na magpapataw sa mga shipyard ng Pilipinas. Sinimulan ko sa pagkolekta ng mga pampublikong available na datos. Ang mga pangunahing shipyard na responsable sa paggawa ng mga barkong pandigma ng Pilipinas ay halos limitado sa 3 kumpanya, at sa loob ng mga ito, mas limitado pa ang mga pasilidad na kayang gumawa ng mga submarino. Ang mga submarino, hindi tulad ng mga merchant ships o surface combatants, ay mga espesyal na sasakyang dagat na nangangailangan ng napakakomplikadong proseso at hindi ito magagawa sa anumang shipyard. Mula sa pag-welding ng mga makapal na plato, pagsasama ng sonar system, hanggang sa pag-assemble at pagsubok ng propulsion system, ang lahat ng proseso ay kailangang gawin sa mga specialized na pasilidad at mayroong pisikal na limitasyon
sa kapasidad ng mga pasilidad. Inayos ko ang mga shipyard ng Pilipinas sa konsepto ng submarine construction slot. Ang slot ay nangangahulugang isang production line na kayang gumawa ng isang submarino sa isang tiyak na panahon. Ang bilang ng mga submarine construction slot na sabay-sabay na mapapatakbo ng Pilipinas ay, sa taunang batayan, nasa 3 hanggang 4 lamang. Siyempre, kung palawakin ng shipyard ang pasilidad nito, posible na dagdagan ng mga slot, ngunit ang pagpapalawak ng pasilidad ng paggawa ng submarino ay nangangailangan ng hindi bababa sa 3 hanggang 5 taon, at kung isasama ang pagsasanay ng mga specialized na tauhan, mas matagal pa ang aktwal na pagpapalawak ng kakayahan ng produksyon. Sa paggawa ng pagsusuring ito, napansin ko ang isang katotohanan. Ang mga slot ng shipyard ng Pilipinas ay malaking bahagi na nakabook na para sa sarili nitong proyekto ng susunod na henerasyon ng submarino ng Philippine Navy. Ang Philippine Navy ay nagsusulong ng pagdagdag ng mga medium-sized na submarino at ang dami nito ay inaasahang sasakop sa pangunahing linya ng shipyard sa susunod na ilang taon. Kung idaragdag pa rito ang 12 submarino ng UAE, magiging mahigpit ang paglalaan ng slot. At kung idaragdag pa ang Indonesia, ganap na magbabago ang sitwasyon. Magkakaroon ng sitwasyon kung saan 3 malalaking proyekto ang maglalaban-laban para sa isang linya ng produksyon ng shipyard. Gumawa ako ng 3 senaryo sa spreadsheet. Ang una ay kung ang UAE lamang ang makakakuha ng kontrata. Ang pangalawa ay kung ang UAE at Indonesia ay makakakuha ng kontrata ng sabay-sabay. Ang pangatlo ay kung ang Indonesia ang unang makakakontrata at susundan ito ng UAE. Sa unang senaryo, kayang maayos na matugunan ng shipyard ng Pilipinas ang schedule ng UAE at ang panganib ng pagkaantala ay mananatili sa loob ng makakontrol na saklaw. Sa ikalawang senaryo, magiging napakahigpit ang paglalaan ng slot at kailangan ang pagsasaayos ng schedule para sa parehong proyekto. Ngunit ang mga resulta ng ikatlong senaryo ay nagdulot ng malaking kapahamakan para sa UAE. Kung ang Indonesia ang unang makakakontrata at masisiguro ang prioridad sa linya ng produksyon, ang paghahatid ng unang sasakyang dagat ng UAE ay maaantala ng higit sa 5 taon mula sa orihinal na plano. Nang lumitaw ang numerong 5 taon sa monitor, sumandal ako sa likod ng upuan at matagal na tiningnan ang kisame. Ang 5 taong pagkaantala ay hindi lamang isang problema ng pagkaantala sa schedule. Nangangahulugan ito na magkakaroon ng isang panahon ng vacuum kung saan ang mga submarino ng Al-Dhafra class ng UAE ay tuluyan ng ireretiro, ngunit ang mga kapalit na sasakyang dagat ay hindi pa dumarating. Sa panahong iyon, ang UAE Navy ay kailangang tiisin ang isang sitwasyon kung saan ang submarine capability nito ay halos zero. Sa isang panahon kung saan ang mga nuclear submarine ng Iran ay aktibo sa Golpo ng Persia, ang ganap na pagkawala ng kakayahan ng UAE sa ilalim ng dagat ay katulad ng pagtatanggol sa kalahati ng sarili nitong teritoryo ng nakapikit. Sa sandaling iyon, ang lahat ng piraso ng puzzle ay nagsama-sama sa aking isip. Ang negosasyon na ginagawa ng UAE sa Pilipinas ay isang ganap na kakaibang uri ng laro kaysa sa naunawaan ko sa simula. Hindi ito isang kompetisyon sa kontrata upang makipagtawaran sa presyo at gawing paborable ang mga kondisyon. Ito ay isang race against time upang makita kung sino ang unang makakakuha ng limitadong linya ng produksyon ng shipyard. At ang UAE, nang hindi man lang kinikilala ang katotohanan na nagaganap ang kompetisyong iyon, ay nag-aaksaya ng mahalagang oras sa negotiation table sa pagtatambak lamang ng mga kondisyon. Habang hinihingi ni Al-Mansuuri ang paglilipat ng teknolohiya, humihingi ng lokal na produksyon, at humihingi pa ng tulong militar upang gipitin ang Pilipinas, ang posibilidad na unti-unting lumipat ang pananaw ng Pilipinas sa ibang direksyon ay ngayon ay hindi nahula kundi isang lohikal na conclusion. Mula sa pananaw ng Pilipinas, ito ay natural. Ang UAE ay isang customer na humihingi ng maraming bagay ngunit hindi gumagawa ng desisyon. Ang Indonesia ay isang customer na simple ang mga kondisyon ngunit mabilis gumawa ng desisyon. Dahil ang linya ng produksyon ng shipyard ay isang limitadong mapagkukunan, malinaw kung sino ang bibigyan ng prioridad ng Pilipinas, hindi na kailangan ng kalkulasyon. Inilista ko ang mga resulta ng pagsusuring ito sa isang ulat at matagal akong nag-isip sa pamagat nito. Sa huli, pinili ko ang isang medyo tuyo at simple na pamagat, kompetisyon sa slot ng shipyard at panganib
sa oras ng proyekto ng UAE. Ngunit ang mensahe na nakapaloob dito ay mas seryoso kaysa sa anumang ulat na nagawa ko. Ang conclusion ng ulat na ito ay maaaring ibuod sa isang pangungusap. Hindi ito isang kompetisyon sa kontrata, kundi isang kompetisyon upang matiyak ang oras ng shipyard at kasalukuyang nahuhuli ang UAE sa kompetisyong iyon. Matapos kong makumpleto ang ulat, hindi ako nagpunta kay Al-Mansouri. Sa pagkakataong ito, direktang humingi ako ng briefing mula sa Undersecretary of Defense, ang superior ni Al-Mansouri. Ang pagtalon ng isang analyst sa project manager upang direktang mag-ulat sa isang mas mataas na opisyal ay isang kilos na may malaking pasanin sa loob ng organisasyon at handa akong tanggapin ang posibilidad na hindi na maaaring ayusin ang aking relasyon kay Al-Mansouri. Ngunit napagpasyahan ko na hindi makakarating ang impormasyong ito sa mga tagagawa ng desisyon sa pamamagitan ng filter ni Al-Mansouri. Malinaw na hindi kikilalanin ni Al-Mansouri ang Indonesia bilang isang variable at hindi tatanggapin ang balangkas ng kompetisyon sa slot. Ang kahilingan para sa briefing ay naaprubahan at 2 araw pagkatapos, ipinaliwanag ko ang mga resulta ng simulation sa harap ng Undersecretary. Ang Undersecretary ay nagpakita ng iba't ibang reaksyon kaysa kay Al-Mansouri. Matagal siyang tumitig sa numerong 5 taong pagkaantala na ipinapakita sa graph. Sa timeline na naghahambing sa bilis ng paggawa ng desisyon ng Indonesia at bilis ng negosasyon ng UAE, kapansine-pansing tumigas ang kanyang mukha. Matapos ang briefing, nagtanong ang Undersecretary, kung tataasan ngayon ng UAE ang bilis ng negosasyon, maaari pa ba nating matiyak ang slot bago ang Indonesia? Sumagot ako ng totoo. Posible, ngunit hindi posible sa kasalukuyang paraan ng negosasyon. Kailangan nating bawasan ang mga kondisyon at mabilis na gumawa ng desisyon. Tumango ang Undersecretary, ngunit hindi ko alam kung magre-resulta iyon sa agarang pagbabago sa kilos. Mayroong inertia sa isang organisasyon at kailangan ng desisyon sa politika upang biglang baliktarin ang direksyon ng negosasyon na pinamumunuan ni Al-Mansouri. Habang bumabalik ako sa opisina pagkatapos ng briefing, nakaramdam ako ng kakaibang emosyon. Isang magkahalong pakiramdam ng ginhawa at pagkabalisa. Ginhawa na kahit papaano ay nakarating ang impormasyong ito sa mga tagagawa ng desisyon. Ngunit kasabay nito, hindi ko maiwaglit ang alalahanin na baka huli na ang lahat, hindi titigil ang Indonesia at hindi rin maghihintay ang oras para sa UAE. Sa loob ng 3 araw pagkatapos ng briefing ng Undersecretary, walang nangyari. Hindi ko masabi kung ang katahimikan na iyon ay magandang senyales o masamang senyales. At nag-alala ako na baka ang ulat ay natabunan lamang ng iba pang mga dokumento sa mesa ng Undersecretary. Tila hindi pa alam ni Al-Mansouri na direktang nag-briefing ako sa Undersecretary. Si Al-Mansouri ay abala pa rin sa paggawa ng balangkas ng kooperasyon sa seguridad na ihaharap sa Pilipinas sa susunod na round ng negosasyon. Ngunit sa umaga ng ika-4 na araw, isang notification ng emergency meeting ang ipinadala sa loob ng Ministry of Defense. Ang nag-issue ng tawag ay ang Undersecretary mismo. Sa sandaling pumasok ako sa conference room, agad kong naramdaman na hindi pangkaraniwan ang kapaligiran. Sa pagpupulong na pinamunuan ng Undersecretary, hindi lamang si Al-Mansouri ang dumalo, kundi pati na rin ang Head of Naval Staff, ang opisyal na namamahala sa mga malalaking proyekto sa Planning Division at mga working level na opisyal mula sa National Security Policy Division ng Ministry of Foreign Affairs. Masyadong maraming miyembro para pag-usapan lamang ang isang proyekto ng submarino. Noon ko nakumpirma na ang aking ulat ay hindi natabunan sa mesa ng Undersecretary. Sinimulan ng Undersecretary ang pulong sa pamamagitan ng pagbubuod ng pangunahing bahagi ng aking ulat. Ang Indonesia ay mabilis na isinusulong ang negosasyon sa pagkuha ng submarino sa Pilipinas at kung ang Indonesia ang unang magkontrata, ang production slot ng shipyard ng Pilipinas ay mauuna at ang deadline ng proyekto ng UAE ay maaaring maantala ng hindi bababa sa 5 taon. Habang binabasa ng Undersecretary ang mga numerong ito, kapansin-pansin na bumigat ang hangin sa conference room. Ang Head of Naval Staff ay namutla sa salitang 5 taong pagkaantala at sa unang pagkakataon, nagpakita si Al-Mansouri ng ekspresyon na hindi maitago ang kanyang pagkabigla. Agad na tumutol si Al-Mansouri, iginigiit niya na ang pagkuha ng submarino ng Indonesia ay hindi pa kumpirmadong katotohanan
at masyadong maaga na baguhin ang estratehiya ng negosasyon ng UAE batay sa hindi kumpirmadong impormasyon. Ang lohika ni Al-Mansuuri ay pareho pa rin. Walang karanasan sa operasyon ng submarino ang Indonesia, walang infrastruktura at may mga nakaraang kaso kung saan nagpakita ng interes ngunit hindi natuloy. Ngunit sa pagkakataong ito, pinutol ng Undersecretary ang mga salita ni Al-Mansuuri sa kalagitnaan. Sinabi ng Undersecretary, kahit na ito ay isang banta na hindi pa kumpirmado, kung ang laki ng pinsala kapag naging katotohanan ang banta na iyon ay ganito kalaki, hindi ito maaaring balewalain. Hindi bababasa. Kailangan ng isang plano para sa paghahanda. Ang sandaling iyon ang naging turning point ng pulong. Ang Head of Naval Staff ay nakakuha ng karapatang magsalita at nagsimulang mag-ulat tungkol sa kasalukuyang estado ng mga submarino ng Al-Dhafra class. Sa 4 na submarino, isa lamang ang nasa operational status. Ang 3 iba pa ay nasa ilalim ng paghihintay ng maintenance, pagkaantala sa pagkuha ng bahagi at pag-aayos ng structural defects. Sinabi ng Head of Staff sa mababang boses, sa kasalukuyang bilis, lahat ng 4 na submarino ay ireretiro sa loob ng 3 taon. Kung hindi maabot ang paghahatid ng mga kapalit sa panahong iyon, ang UAE Navy ay haharap sa isang sitwasyon kung saan ang submarine capability nito ay ganap na mawawala sa unang pagkakataon sa kasaysayan. Isang mabigat na katahimikan ang bumaba sa conference room. Nauunawaan ng lahat sa silid ang bigat ng salitang ganap na pagkawala ng submarine capability. Sa isang sitwasyon kung saan ang mga nuclear submarine ng Iran ay aktibo sa Golpo ng Persya, ang ganap na pagkawala ng kakayahan ng UAE sa ilalim ng dagat ay katulad ng pagtatanggol sa kalahati ng sarili nitong teritoryo ng nakapikit. Matapos ang ulat ng Head of Staff, tinanong ng Undersecretary si Al-Mansuuri kung susundin ang kasalukuyang iskediul ng negosasyon, gaano pa katagal bago matatapos ang panghuling kontrata. Saglit na, nag-atubili si Al-Mansuuri. Ito ang unang pagkakataon na nakita ko ang pag-aatubili na iyon. Ang Al-Mansuuri na laging mabilis sumagot ay naghahanap ng mga salita. Iyon mismo ang nagpapahiwatig ng kalubhaan ng sitwasyon. Sa huli, sumagot si Al-Mansuuri, sa kasalukuyang bilis, kailangan pa ng hindi bababa sa 18 hanggang 24 na buwan. Ang dahilan ay mayroon pang maraming isyu na dapat ayusin. Kabilang ang kasunduan sa saklaw ng paglilipat ng teknolohiya, pagtatapos ng mga kondisyon ng lokal na produksyon at diskusyon tungkol sa balangkas ng kooperasyon sa seguridad. Ang mukha ng Undersecretary ay mas dumilim. Sa puntong ito, humingi ako ng pahintulot na magsalita. Sa pahintulot ng Undersecretary, ipinakita ko sa screen ang isang timeline na naghahambing sa tinatayang iskediul ng Indonesia at kasalukuyang iskediul ng UAE. 2 linya ang magkatabing tumatakbo, ngunit ang linya ng Indonesia ay nagpapakita ng isang matarik na trajectory na pipiliin ang preferential negotiating partner sa loob ng taon at magpapatuloy sa kontrata sa simula ng susunod na taon. Sa kabilang banda, ang linya ng UAE ay isang banayad na kurba na sa wakas ay makakarating sa panghuling kontrata pagkatapos ng 18 buwan. Ang pagkakaiba sa pagitan ng 2 linya ay malinaw. Ang Indonesia ay aagawin ang slot ng shipyard ng Pilipinas nang hindi bababa sa 1 taon nang mas maaga kaysa sa UAE. Ganap na nagbago ang hangin sa conference room. Unang nagsalita ang opisyal na namamahala sa procurement. Sinabi niya na susuriin sa loob kung mayroong paraan upang paikliin ang umiiral na pamamaraan ng procurement. Sinabi ng working level na opisyal mula sa Ministry of Foreign Affairs na kumpirmahin ang mga takbo ng kooperasyon sa depensa sa pagitan ng Indonesia at Pilipinas sa pamamagitan ng diplomatikong ruta. Si Al-Mansuuri lamang ang nanatiling tahimik na may matigas na ekspresyon. Tila mahirap para sa kanya na tanggapin ang katotohanan na ang buong larawan ng negosasyon na kanyang pinamunuan ay lumuluwag. Nabasa ko sa kanyang ekspresyon ang pagod, hindi galit. Matapos ang pulong, nag-cruise ang aming landas ni Al-Mansuuri sa pasilyo. Alam ni Al-Mansuuri na direktang nag-briefing ako sa Undersecretary at hindi niya itinago ang kanyang pagkadismaya dito. Ngunit ang sinabi ni Al-Mansuuri sa akin ay iba sa inaasahan ko. Sa halip na magalit, tinanong ni Al-Mansuuri kung ang Indonesia ang talagang unang magkokontrata, ano ang mangyayari sa UAE. Ang tanong na iyon ay may halo ng damdamin na hindi ko pa narinig dati. Ito ay takot.
Nagsimula na ring maintindihan ni Almansouri kung ano ang ibig sabihin ng pagkawala ng 5 taon ng UAE. Sumagot ako ng totoo. Kung ang Indonesia ang unang magkokontrata, hindi lamang mawawalan ng 5 taon ang UAE, kundi maaaring mawalan din ito ng opsyon sa Pilipinas. Paliwanag ko na kung mapupuno ng volume ng Indonesia ang mga slot ng shipyard ng Pilipinas, pisikal na imposible para sa UAE na makatanggap ng mga submarino sa schedule na gusto nito. Sa kasong iyon, ang tanging matitira ay ang France. Ngunit dahil ang bilis ng paggawa at kakayahan ng produksyon ng France ay mas mababa kaysa sa Pilipinas, ang problema sa deadline ay maaaring lumala pa. Walang sinabi si Almansouri at tinitigan ako, ngunit pagkatapos ay tumalikod at pumasok sa kanyang opisina. Nang hapon na iyon, nagsimula ang isang hindi formal na emergency review sa loob ng Ministry of Defense ng UAE. Pinag-usapan ng sabay-sabay ang mga paraan upang paikliin ang schedule ng negosasyon para sa proyekto ng submarino, ang mga item sa umiiral na mga kahilingan na maaaring muling ayusin ang prioridad at ang pagkuha ng mga channel ng impormasyon na maaaring subaybayan ang galaw ng Indonesia sa real-time. 1 linggo pa lamang ang nakakaraan, naniniwala ang UAE na maaaring hilingin ang lahat ng gusto nito sa Pilipinas. Ngunit ngayon, ganap na nagbago ang sitwasyon at pinag-uusapan na nila kung ano ang dapat nilang isuko. Umupo ako sa opisina, tiningnan ang labas ng bintana at nakaramdam ng kakaibang emosyon, isang pakiramdam ng tagumpay na ang data na aking sinuri ay nagsimulang gumalaw sa organisasyon. Ngunit kasabay nito, hindi nawala ang pangunahing tanong. May babalik pa ba ang sitwasyong ito sa dati? Kahit na tumakbo ng buong bilis ang UAE ngayon, makakaabot ba ito sa bilis ng Indonesia? Ang mga labis na kahilingan na naipon sa loob ng ilang buwan at ang sugat na naiwan sa relasyon sa Pilipinas ay hindi mawawala sa pamamagitan lamang ng pagpapaikli ng schedule ng negosasyon. Ang card na tulong militar na inilabas ni Almansouri sa mesa, hindi ako maaaring maging optimista kung anong impresyon ang naiwan nito sa negotiating team ng Pilipinas. Hindi titigil ang Indonesia. Sa harap ng isang customer na may pondo, mabilis magdesisyon at simple ang mga kondisyon, mayroon pa bang dahilan ang Pilipinas upang hintayin ang UAE? Ang tanong na iyon ay nagsimulang kumalat sa Ministry of Defense at ang takot na iyon ay lumampas na sa kumpiyansa ni Almansouri. Pagkalipas ng 2 linggo mula nang magsimula ang emergency review, nakatanggap ako ng pangatlong tawag mula kay Maria. Sa pagkakataong ito, hindi ito tawag sa telepono o email, kundi isang encrypted message. Ang pagpili ni Maria sa pamamaraang ito ay nagpahiwatig ng mataas na pagiging kompidensyal ng impormasyon at naramdaman ko ang pagbilis ng tibok ng aking puso bago ko pa man buksan ang mensahe. Maikli ang nilalaman, ngunit napakalakas ng epekto nito. Kinumpirma ng maraming sources na inihayag ng Indonesia ang Pilipinas bilang preferential negotiating partner. At sinabi rin niya na ang mga working level na opisyal ng magkabilang panig ay nagsisimula ng bumuo ng outline ng mga kondisyon ng kontrata. Sa huli, idinagdag ni Maria ang isang pangungusap, hindi lang ang Indonesia. Agad akong humingi ng karagdagang paliwanag kay Maria upang maunawaan ang kahulugan ng pangungusap na iyon. Ang sagot ni Maria ay sapat na nakakagulat upang muling buuin ang balangkas ng pagsusuri na aking binuo. Ang galaw ng Indonesia ay nagdulot ng chain reaction sa buong gitnang silangan. Ang UAE na iba sa buyer country sa kwento ay nagsimulang isaalang-alang ang pagkuha ng sarili nitong submarine capability na pinukaw ng balita tungkol sa pagkuha ng submarino ng Indonesia. Ang Egypt ay nagsusulong ng internal na diskusyon upang isulong ang proyekto ng pagpapalit ng luma nitong mga submarino. Mayroon ding impormasyon na ang Algeria at Morocco sa North Africa ay nagpapataas ng badyet para sa modernisasyon ng hukbong dagat at ang Pilipinas ay kasama sa listahan ng mga potensyal na supplier para sa lahat ng mga bansang ito. Umupo ako sa harap ng monitor. Isa-isang inayos ang mga impormasyong ito at kailangan kong tanggapin ang katotohanan na ang heograpiya ng pandaigdigang merkado ng submarino ay muling binubuo sa isang ganap na kakaibang direksyon kaysa sa aking naunawaan. Ilang buwan pa lamang ang nakakaraan, ang merkado na ito ay nakasentro sa Europa. Ang France at Germany ay mga tradisyonal na supplier at bagamat ang Pilipinas ay isang bagong puwersa na lumalabas, hindi pa ito itinuturing na mainstream sa pangkalahatang pagtatasa ng industriya.
Ngunit sa sabay-sabay na pagsabog ng demand para sa mga submarino sa gitnang silangan at North Africa, ang Pilipinas, na may napakalaking kalamangan sa kompetisyon sa presyo at bilis ng konstruksyon, ay mabilis na naging sentro ng merkado. Malinaw kung ano ang ibig sabihin nito para sa UAE. Ang UAE ay hindi na ang nag-iisang malaking customer ng Pilipinas at hindi na ito magiging ganoon. Habang ang UAE ay nagtataas ng mga kondisyon sa negotiation table at nag-aaksaya ng oras, ang backlog ng orders ng Pilipinas ay mabilis na napupuno. Ang bilang ng mga bansa na nakikipagkumpetensya para sa limitadong mapagkukunan ng slot ng shipyard ay hindi na lamang Indonesia kundi 5, 6 pa. Ang tanging maibibigay ng UAE upang mangibabaw sa kompetisyong iyon ay ang laki ng proyekto nito na 6 trilyong dirham. Ngunit ang Indonesia ay mayroon ding mga proyekto na nagkakahalaga ng 10-10 trilyong dirham at nalampasan nito ang UAE sa bilis ng paggawa ng desisyon. Inilista ko ang pagsusuring ito sa isang komprehensibong ulat at isinumite sa Undersecretary. Ang pamagat ng ulat na ito ay mas direkta kaysa sa dati. Structural Change sa Global Submarine Market at Strategic Choices ng UAE. Sa ilalim ng pamagat na iyon, binuod ko ang katotohanan na kinakaharap ng UAE sa 3 puntos. Una, ang mga production slot ng shipyard ng Pilipinas ay mabilis na nalalamnan ng pandaigdigang demand sa susunod na 10 taon at mabilis na nawawala ang leeway ng oras na maaaring masiguro ng UAE. Pangalawa, ang labis na mga kahilingan na naipon ng UAE ay ang pangunahing sanhi ng pagkaantala sa negosasyon at imposible ang pagpapaikli ng schedule nang walang ganap na pagsusuri sa mga kondisyong ito. Pangatlo, sa kasalukuyang sandali, ang mga kakumpetensya ay kumikilos patungo sa isang kontrata sa Pilipinas at mas huli ang desisyon ng UAE, mas liliit ang mga opsyon nito. Matapos kong isumite ang ulat, nagkaroon ng matinding debate sa loob ng Ministry of Defense ng UAE. Iginigiit pa rin ni Al-Mansouri na dapat panatilihin ang umiiral na balangkas ng negosasyon, ngunit ang kanyang boses ay hindi na nangibabaw sa conference room tulad ng dati. Matindi ang iginiit ng naval staff na dapat unahin ang paghahatid ng barko at sinimulan ng procurement office ang paggawa ng listahan ng mga item sa umiiral na mga kahilingan na maaaring realistang isuko. Ang Ministry of Foreign Affairs ay nagpatakbo ng isang specialized channel upang subaybayan ang mga takbo ng kooperasyon sa depensa sa pagitan ng Indonesia at Pilipinas sa real time at ang impormasyong dumarating mula sa channel na iyon ay patuloy na nagkumpirma na ang posisyon ng UAE ay lumiliit. Tumayo ako sa gitna ng pagsubok na ito at nakaramdam ng kakaibang emosyon. Nang una akong sumali sa proyektong ito, naniniwala ako na ang UAE ang may hawak ng kapangyarihan sa negosasyon at itinuturing ko ang Pilipinas bilang isang bansa lamang na may mataas na kakayahan sa produksyon ng barko. Naisip ko na makatwiran ang estratehiya ni Al-Mansouri at naging kumbinsido ako na ang 6 trilyong dirham ay sapat na upang mapanatili ang Pilipinas. Ngunit ngayon, ang katotohanang nasa harapan ko ay nagpapatunay na mali ang lahat ng premisang iyon. Ang Pilipinas ay hindi isang bansa na kailangang kumapit sa UAE. Ang Pilipinas ay nagiging isang bansa na kabilang sa mga nangunguna sa mundo at ang 9 trilyong dirham ng UAE ay naging isa lamang sa maraming budget ng malalaking customer. Habang ang UAE ay nagtatambak ng mga kondisyon at sinusubok ang Pilipinas, lumitaw ang Indonesia na may kontrata. At sa likod nito ay sumusunod ang UAE, Egypt at Algeria. Ang unang sinabi ni Al-Mansouri ay sumilay sa aking isip. Hindi kailanman susukuan ng Pilipinas ang kontratang ito. Ang boses na iyon na puno ng kumpiyansa. Ang mga salitang iyon ay maaari lamang maging totoo sa premise na ang UAE ang nag-iisang malaking customer. Ngayong gumuho ang premise na iyon, ang kumpiyansa ni Al-Mansouri ay isang walang laman na eko lamang. Hindi ang Pilipinas ang hindi makasuko sa UAE, kundi ang UAE ang napunta sa sitwasyon na hindi makapapakawala sa Pilipinas. Ang sandali na ganap na binaligtad ang relasyon ng superior at bumibili. Umupo ako sa bintana ng opisina at tiningnan ang kalangitan sa taglamig ng Abu Dhabi at naisip ko ang isang katotohanan na bumabalot sa buong insidenteng ito. Ang proyektong ito, mula sa simula, ay hindi isang kompetisyon tungkol sa pagganap ng mga submarino. Ito ay isang labanan upang magpasya sa kaayusan ng dagat.
Isang digmaan kung sino ang unang makakakuha ng susunod na henerasyon ng naval power, kung sino ang mangunguna sa timetable na iyon. At ang tagumpay o pagkatalo sa digmaang iyon ay hindi nakasalalay sa laki ng pondo, kundi sa bilis ng paggawa ng desisyon. Naunawaan iyan ng Indonesia, alam ng Pilipinas kung paano ito gamitin, at ang UAE ay huli na ng husto upang mapansin iyon. Sa sandaling ito, tahimik na nagaganap ang mga kontrata sa isang lugar sa mundo na magbabago sa balanse ng kapangyarihan ng hukbong dagat. Sa mga shipyard ng Pilipinas, walang tigil na nagliliparan ng apoy ng welding at sa mga daungan ng gitnang silangan, isang bagong panahon ng hukbong dagat ang sisimulan. Kaya ba ng UAE na sumakay sa agos na ito? O babayaran nito ang presyo ng pagkaantala na dulot nito sa sarili? Ang sagot ay hindi pa inilalabas. Ngunit isang bagay ang tiyak, hindi ito tungkol sa kontrata ng submarino. Ito ay tungkol sa isang digmaan na muling isusulat ang kaayusan ng dagat at ang sinumang mag-aaksaya ng oras sa digmaang iyon ay tiyak na magbabayad ng presyo. Maraming salamat.